Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live at sa mga live audience natin na nandito. Good morning po sa inyo pong lahat. Happy Friday! And this is our Weekender Show mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na muli tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan mga kapatid. Kaya again, ay mas maganda ma-share natin itong link na ito sa mga kaibigan at kamag-anakan natin so that we can be a blessing to them, no? Kaya maraming salamat sa mga lahat ng mga sumusubaybay ngayong umaga pong ito. Maganda pong ating pag-uusapan ngayong umaga kaya tune in at matuto muli tayo sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Yan. Good morning, Doc Julie. Good morning, Sir Conrad. Yes, good morning. Maraming salamat at nandito na naman tayo sa ating Weekender. Yes, Weekender Show. Yan. At medyo mahina yata ang aking sound. Gusto ko na agad batiin ng mga taga-North, South, East. and West corners ng ating simbahan. Hello. Hi. Hello. Ayan. Siyempre, yung mga nagagwapuhang mga area leaders, Wow, hello kay lahat amen. yan. At siyempre, binabati na rin natin ang mga taga Central South family. Good Yun. morning. Central South family. Good morning. Yan. Good morning. And also sa aking area, Central East family. Good morning po sa inyo pong lahat. Ayan. May mga bumabati na sa atin dito, Doc Julie. Tulad po ni Ma'am Belia Quiñones. Ayan, good morning daw. And also, si Ma'am Gemma Krampatanta. Good morning po, Sir Conrad and Doc Julie. Ayan. And also si Ma'am Princess Sedad. Ayan. All the way from ano pa yan? Batangas. Yun. Ganon. Opo. Si Ma'am Helen Kapundan. Hello po, Ma'am Helen. Good morning. And also, si Ma'am Te. Te Anake. Hello po, ma'am. Good morning. Happy watching. At si Florante Rocha. Ayan. Hello, sir. Good morning. Si Ma'am Judith Espanyol. Ayan. Hello po. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Ayan. Bakit ganon? Ang tingin ko dyan, dikit-dikit na sila. Ayan. Also si Ma'am Linda Quiñones. Ayan. Si Ma'am Gretchen Bounsit. Hello po. Magandang Binabati umaga. ko rin ang isang gwapong, ano dito? Sir Chris Niesa. Yeah. Matindi naman talaga. Area leader na ba yan? Yeah. Ayan, si Ma'am Margaret Jane. Ayan, madami pa tayong mga bagong manonood ngayon, ha? Hello po, Ma'am Margaret, si Sir Florante. Ayan. At si Ma'am Te. Ano yun? Aranake. Oo. Ayan. And also si Ma'am Emeline Landicho. Ayan, all the way from Cavite. Yun. Ayan. Salamat sa Panginoon. Si Sir Richard Bergancia. Ayan, habang nagtatrabaho. Ayan. Si Ma'am Juanita Aquario. Good morning po. At kay Ma'am Samantha Pulido. Wow, happy watching, Sam, ha? Sa area ko yan. Yun. Parang may iniintay akong pangalan, wala? Baka nasa baba, ma'am, mga bagong komento. Oo. Yan, oo. Yeah. Si Ma'am Sandra. Ma'am Sandra Bergancia, hello po. Shout out to Southeast Border. Oh, matindi talaga. Hello po sa inyo pong lahat dyan. Ayan, maayong aga po sa tanan. Yun, matindi. Ha? Ano siya? Saan lugar yan? Rojas. Sino po? Yung maayong aga. Okay. Ayan, si Ma'am Helen Kapundan. Yun. At maganda mga kapatid, matuto tayo muli sa ating programang ito. No? Kaya lahat po na napag-uusapan, sana naman ay matake note po ninyo. No? Para at least ay magkaroon tayo ng tawag nito, karagdagang kaalaman sa ating kalusugan. Yan ang kagandahan ng impormasyong pangkalusugan mga kapatid. Binibigyan namin kayo ng mga tips patungkol sa tandaan natin ang ating tema for this 2025 is we need to commit to be healthy. Ayan, kaya sasamahan kayo ng programang ito, bibigyan kayo ng mga lessons ng programang ito para kayo ay maging healthy ngayong 2025. Ayan. Ma'am Beng Dingding, happy watching. Good morning, IP daw. At si Sir Cesar Dejos.
Sir Cesar Dejos, sabi niya, good morning po, Sir Con, Ma'am Julie, and everyone. Ayan. Si Ma'am Hilda Hunsay. Ayan, hello po. Mami Hilda. Yun, hello po, Ma'am Hilda. Happy watching. And may nakita pa ako Hindi isa pa raw kanina. natikman ni Sir Conrad yung chocolate cake. Yan, talaga. Mother and daughter. Mother and daughter. Yan. Yon. Sino pa ba yung mga nandyan kanina na gano'n, na nanonood? Ma'am Melody. Ayan, Ma'am Melody Alarbo. Oh. Happy watching, Ma'am Melody. Sir Yan. Randy Dingding. Yun, oo. Salamat sa Pilipit ba yun? Ha? Pinipit. Pinitpit. Hindi ko alam. Whatever. Basta yun na yun. Oo, masarap po. Oo. Ganun ba yan? Hello po. Happy watching. West Bank family, shout out to you. And sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin all over the world. Ayan. At syempre gusto ko rin batiin yung bagong kasal. Ay, oo. Oo. Daw. Oo. Sino ba pangalan? Ma'am Princess Pusin at si J.R. Suay. Wow. Congratulations. Congratulations na tapos na po ang kanilang pag-iisang dibdib. Wow. Amen. Alright. Sige po. At si Sir Enrico, shoutout daw kay Ma'am Carmela. O sana si Ma'am Carmela na lang sana yung nandito. Hinataw ni Ma'am Carmela. Ayaw mo, Ma'am Carmela, dito ka pala, maging guest ka namin dito. Shoutout daw eh. Shoutout daw sa'yo. Mas shoutout pa si Ma'am Carmela kaysa sa mga host na nandito. Ano ba to, Ma'am Julie? Pasensyahan na natin Pagpasensyahan dahil, natin yan, no? dahil, Ganyan talaga, siguro. kasi nalalapit na rin ang kanilang Oo. Salamat na lang. Charmaine Bautista. Yan. Nandito Charmaine. ka na ba? Oo, nandyan lang yan sa opisina. Hindi kasi may galing siya nagbayad ng... Okay, sige. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid para at least marami tayong mapag-usapan for this morning. Napakaganda ng ating topic at i-discuss po yan ni Ma'am Ces Ramos. Let's all welcome Ma'am Ces Ramos. Hello po, Ma'am Ces. Good morning. Good morning po. Welcome po. Ay, yung ano? Hello, good morning sa lahat. Happy Friday. Yes, happy Friday. Tayo na naman po ay papapalain sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Binabati ko po yung lahat ng viewers, especially to my Central South family. Yon. Ano masabi ko? Ayan, so good morning po sa lahat. Happy viewing po. Yon. Maraming salamat, Ma'am Ces. At muli ay nakapiling ka po namin at magiging blessing na naman tayo sa mga tagapanood po natin. Ayan. Kaya again, maraming salamat sa Panginoon. Napakaganda ng topic ngayon, Ma'am Ces, kaya hindi ko napapatagalin pa. Mas maganda ma-discuss na natin doon sa kanila. Alright? Sige po. Yes, so ang topic ngayon ay actually may relationship sa last week na topic about hydration. Tama. Yun, oo. So ngayon, ito siya. Ayan. So paano yung nutrition focus, ano yung kailangan nating i-focus sa nutrition during this summertime. Syempre ilang months ba yung summer hanggang Hanggang March, April, mga May, tama? Hanggang June ba? Hanggang May. Minsan hanggang June pa to eh. So yun. So paano mo i-focus yung lifestyle mo, yung nutrition mo during this season? Kasi 'di ba marami rin nagkakasakit during summer eh. Ano ba yung most common na sakit pag summer? Heat stroke, tama ba? Heat stroke, ano pa ba? tigdas, Mga ganyan. sore eyes, buluto. Yan eh. Yan yung mga Ano pa ba? Marami pa eh. Ubusipon. Kasi pabago-bago. Opo. Lalamig, tapos papasok, galing ka sa labas, Yeah. tapos mag-aircon, yan. So yan yung mga Maraming sakit. mga Oo. sakit during summer time. Rabies. Oo, dumadami yan rabies talaga kasi yung mga bata ay pakalat-kalat sa daan, sa lansangan, no, naglalaro sa labas. So maraming nahahagat na mga aso. Pati yung mga aso nasa labas. Ayun, totoo yan. Kasi Kasi mainit sa loob ng bahay eh. Totoo Oo. yan. Gusto Oo. nila ng Kaya dapat hindi nyo pakakawalan. Yun. Itali ang Itali. inyong mga aso. Oo. Totoo Tama. yan. Kaya pag hindi natali ay magandang
masaga. Dito ko lang. Pag dito Maganda to sinasabi ni Ma'am Yeah. Ces nito. Ano yung Pa-focus. pagbibigyan natin ng pansin na Mm-mm. nutrition during summertime? Oo. Yes. Kasi magandang pag-usapan ito para at Yes, least opo. during summertime, akalain mo may specific na nutrition din Mm-mm. pala no during the Yes. summertime. This Alright. is po apart dun sa hydration na last week na ating diniscuss. So parang additional itong mga to. Yeah, karugtong siya. So, kakaiba rin yan doon sa Christmas Yes. time. Oo, iba rin Ayan. 'yun. Oo. Tama, iba rin 'yun. Ano naman yung kakainan natin during the holiday season? Di ba? Yes, Ito di ba? naman, summertime naman Summer. to. Di ba Oo. pag summer, usong-uso yung nagbabakasyon, di ba? Yan, oo. Nagsaswimming, Yes. magpipiknik, yan, nagbi-beach eh. Yan ang natin ang ating summertime. Saka yung yung mga fruit in season, di Yun, ba? Yan, oo, Iba ang din. dami niyan, Great ma'am. time to enjoy delicious foods and stay active. Kumbaga parang madalas outdoor tayo kapag summer. Kasi Totoo nga yan. warm yung weather, hindi umuulan, so ganyan. It's important to focus on nutrition to keep your energy up and your body healthy. Hindi yung Tama. basta-basta na lumabas ka, wala kang malang protection na sunblock or wala kang dalang sa araw. So, kailangan i-focus din yun. So, here are some tasty tips and ideas to help you make the most of your summer meals and snacks. So, kung bukod dun sa mga water, di ba? Maganda yung sinabi ni Doc Julie kanina, Ma'am Ces. Mm. Tulad nun, may mga seasonal na mga Yes. pagkain na mura Oo. na minsan Yes. nakala natin parang wala lang. Tulad na lang, for Mm-mm. example, mga kapatid, napakatalamak ngayon kahit saan ka pumunta, mangga. Oo nga. Kahit saan ka Oo. pumunta kahit nga dito lang sa street nito, baka may Oo, nagbebenta mangga ng na. mangga dito eh. Panahon ngayon ng Nalaglag mangga. na Oo, lang. di ba? Oo. Parang minsan nababaliwala natin yon na very nutritious yung mangga na yan. At the same time, murang-mura. Minsan may 10 piso, 20 pesos, o di ba? So why not deal with those snacks, mga kapatid, Yun. di ba? Minsan Okay. lang ang nangyayari kasi tinatamad tayo magbalat eh. Taman talaga. Ayan. Tinatamad tayo magbalat. Gusto ko Mm-mm. yung star apple. Hoy! Ah, Oo, oo. totoo yan. Sige po, Ma'am Ces. Yan. For a nutritious and refreshing summer diet, focus on hydrating foods. Di ba? Diniscuss ko yan last week. Ano ba yung mga hydrating foods, fruits, di ba? Yung ganyan. Along with lean proteins and whole grains. So on top to sa sa mga hydrating drinks while limiting sugary drinks and heavy meals. Bakit Mm. kaya? Ba't kaya hindi advisable mag-heavy meal during summer? Mamaya malalaman natin ang katotohanan. Okay. Ayan, next. Yan. Meron tayong mga ways or simple ways to implement healthy foods during summertime. Number one to stay hydrated. Don't forget to drink plenty of water, especially in the heat. Kapag nasa gitna ka talaga ng araw, init. Di ba? Mm. You can also hydrate with fruits, like yung mga cucumber, berries, yung mga watery na fruits. Alam na natin yun, di ba? Yan yung mga lemon, mint, and refreshing choice. So ito, on top sa tubig, pwede mo i-include yung mga yan. Yung mga drinks na diniscuss ko last week kung kayo ay sumubaybay last week. Okay? So, stay hydrated. Kumbaga, pag hindi summertime, di ba, normally 2 liters lang okay na eh. Yeah. Minsan nga, meron pang iba na na hindi nakakainom ng 2 litro, di ba? Wala. Pero during summertime, dapat doblehin natin ito. Yeah, Itong totoo yan. normal na 2 liters, gawin mong 4, di ba? Or 3. Para at least on top dun sa ating normal na iniinom. Kasi nga, summertime. Yeah, yung Ayun siya. cucumber, ma'am, di ba ano to? Ito ba yung pipino? Yes po, Yan, pipino yan. oo. Tagalog. Yan. Siya, napakamura lang din yan. Yes, mura. Oo. At yan, all year round yan, available, hindi yan seasonal. Lahat, Oo. laging merong pipino, di ba? Totoo Yan, yan. So, again, mga kapatid, stay hydrated. Stay Mm-mm. hydrated. Yes. Number 2, incorporate fresh fruits and vegetables. Summer is the perfect time to enjoy fresh yes. produce, di ba? Ang daming, Totoo yan. ngayon, gaya ng kamatis, di ba? Ang daming, supply ng kamatis, di ba? Include seasonal fruits like watermelon. Yan, marami rin, ngayon, di ba, sir? Pakwan, no? Oh, yeah. At Oo. mura ngayon na pakwan, actually. Opo. Oo. Berries, peaches, yung mga yan, i-add mo yan sa inyong daily diet. Add colorful vegetables to salads,
sandwiches or a snack. 'Di ba pag gumagawa ka ng sandwich, imbis na plain lang siya, haluan mo ng mga vegetable, tomato, cucumber, lettuce, 'di ba? So kumbaga, nakaka-refresh siya at healthy pa yung kinakain mo, 'di ba? Totoo yan. Instead of kung ano-ano lang i-snack mo na mga hindi healthy. So i-incorporate mo to sa meal or during your snack time. Okay? Dapat talaga wag kayong mawawalan ng ganito. Mm-mm. Lalong-lalo na kung alam ninyong mura na siya, Oo, tapos hindi nyo, samantalahin. samantalahin nyo na mayroon kayong ganyan sa mga refrigerators Yes, ninyo. Like for samantalahin example, natin. mangga. Mm-mm. Lagi kayo dapat meron na niyan. Tapos Mm-mm. watermelon. Basta Mm. lahat po ng napakamurang mga prutas Yes. na before ay mahal, samantalahin po ninyo na kumuha kayo. Kasi Correct. yun na lang yun eh. Kumbaga, eto na nga, binibigyan na nga tayo ng chance maging, akalain nyo yun, at least 2 months din yun ha, Mm-mm. na magkakaroon ka ng everyday na watermelon, Yes. everyday na mangga. Mm-mm. So, mas maganda na yun, kapatid, kaysa naman na bibili kayo ng mga hindi Kung ka ano-ano. nais-nais. 'Di ba? O like for example, mga crackers, 'di ba? Or mga kung ano mang mga iba pang mga bilihin diyan, mas Mm-mm. maganda mag-invest na kayo dito sa Yes. ganitong klaseng pagkain. Tama. Yan. Ayan. Sabi rin sa number 3, plan and prep healthy snacks. Kasama yan. Kasama talaga yung pagkaplano. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kasama ang pagkaplano, di ba? Snacks are important part of your diet. Instead of reaching for chips or yung candy, di ba, yung mga high sugar tsaka high salt, try healthier options. For example, meron kang pinak na vegetables, ano yung pwede mong isama doon, di ba? Pwede mo yung samahan ng ng iba't ibang fruits pa di ba? Oh, Slices yeah. Opo. Tapos yung fruits naman, pwede mo siyang samahan ng yogurt, di ba? I-mix and match mo na lang kung ano yung kind of fruit na pwede na matchy-matchy sa yogurt, okay? These snacks are not only tasty but also nutritious, di ba? Ang healthy kaya nun, lagyan mo ng banana yung yogurt or mango, pwede yun. Yung vegetable salad mo, haluan mo pa yan ng mga grapes, apples. So, sobrang sa isang lalagyan lang, pack ng nutrients, di ba? So, refreshing pa siya. Yes. Nakaka-rehydrate, tapos nutritious at masarap. So, saan ka pa, kumbaga, di ba? Totoo yan. Anong pipiliin mo? Bag of chips or yung container of fresh produce, di ba? So, yun yung ating ipo-focus during this. Planuhin mo siya. So, meaning kasama doon yung mag-grocery ka. Ito yung good for kasi normally sa mga vegetables, mga for 3 days lang yan di ba? Opo. Good for 2 or 3 days ko na to. Ito namang mga binili kong prutas, good for 4 days kasi medyo siya, di ba? So, plan ahead. Totoo yan. Yan. Tapos, alam mo na naman, yung next na grocery date mo, alam mo na kung anong bibili mo. Kasi, ubos na yung una mong binili, di ba? For 3 days. So, kailangan, planuhin mo na naman, ano yung date, tsaka kung ano-ano na naman yung bibilhin mo. Siyempre, para lang hindi ka magsawa, iba-ibahin mo na lang din, di ba? Hindi na the same sa una mong binili. Pero, ito pa rin yung mga nilalaman ng iyong mga grocery items, yung fresh fruits and vegetables. Yun, diba? tama Kasi yan. na-rehydrate ka na, masarap pa, at nutritious pa. Yun. Kumbaga, all-in na to. All-in Totoo yan. package, di ba? So, yan ang ating, yung ating mga pangatlong tip. Okay, Hindi, number totoo yan. 4. Maganda yung sinabi mo na yun, Ma'am Ces. Kasi minsan kasi yun nga, pag nandyan na siya sa ref Oo. at nakalagay na siya, minsan hindi Abot kamay na. Oo. ayaw nating balatan. Oo. Oo, parang yun nga, parang ano ba to? Parang hanggang sa dumating na nabulok na. Kung tamad ka Oo. magbalat, piliin mo na lang yung mga fruits na kakainin mo na lang na gano'n. Ang gaya ng grapes, Or di ba? hindi nga maganda yung sinasabi mo, Ma'am Ces, na kapag nagbalat ka na, isang balat na lang, Oo. hiwa-hiwain mo na, Yes, ipack mo na siya. Oo. Oo, ilagay mo na siya Correct. ng pang Monday. Oo, yun Yung yun. aabot ng ganong katagal. Hindi pa yung Naka-slice tipong, na. nilalagay mo na lang sa Ziploc. Oh, Di ba? Ilagay mo lang yes. sa ganon Oo. para at least pag nagugutom ka, kunin mo to. Mm-mm. At least fresh fruits yung kakainin mo. Oo. Imagine mo yun, kapatid. Magandang magandang Mm-mm. kaugalian yun. Para at least pagkakuha mo ng ganon, iba yung busog mo
pag yan Correct. ang kinain mo. Yes. Oo, kaya ano lang, it's a matter of yun nga, planning at it's a matter of talagang sisipagan mo lang din naman. Oo, para at least Yes. maging Oo. healthy ka talaga. Okay. Alright. Number 4, mag-experiment ka ng simple recipes. Okay? Again, nandyan yung YouTube, Google. Mag-try ka mag-search, di Ay, ba? oo, tama. Try making a fruit salad. Ano ba yung fruit salad? Hindi lang naman ito yung fruit salad na nilalagyan ng cream tsaka condensed, di ba? Meron tayong fruit salad na hindi kailangan lagyan ng ganun, pero masarap pa din. Pwede rin gawin mong smoothie, tapos, yan. Yung sandwich naman, gagawa ka ng homemade, sarili mong gawa. Mix and match pa rin, mag-experiment ka. Ano ba bang, sawa na kasi ako sa egg sandwich, sawa na ako. Ano kaya pwede pang iba pang sandwich na healthy pa rin? So, pwede ka mag-search. So, kasama yan sa planning actually. Kasama yan sa number 3 natin na tip. So, kailangan gawin natin siyang isama sa plano. Kung nakaplano yung schedule mo, yung work mo, isama mo rin syempre, di ba? All the more, isama mo sa plano yung kakainin mo. Kasi, dyan mag-base yung ng body mo eh. Kung paano ka makakapag-work. Kung hindi naman maayos yung pag-iisip. Kung maayos yung, ay, parang mali maayos yung iyong, kasi di ba, yung nutrition ng brain natin. Pag hindi maayos, kasi nga, hindi maayos yung kinain. Okay? Yeah. Same as with body, na mali ka ng kain. So, paano makakapag-function yan sa work mo for the week kung hindi mo naman pinilano yung diet mo? 'Di ba? Advantage yun sa'yo kasi, kumbaga, yung plano mong schedule ng work for a week, sinamahan mo ng healthy na plano ng diet, ay talaga naman. Yes. Ewan ko lang kung anong mangyari, 'di ba? Success ang iyong isang buong linggo. 'Di ba? Kasi meron tayo nakaplano yung workout natin, anong day, anong time, 'di ba? Ano yung kakainin mo bago ka mag-workout, after workout. Same as with work. Ang alis ko ng bahay, 7 a.m. So, dapat, yung breakfast ko, naka-ready na ng a night before. Kasi nagmamadali di ba? So, mga ganong klaseng tip. Kayang-kaya mo siyang gawin. Nakapak na yung babaunin mo sa office a night before. Pwede mo siyang gawin, di Totoo ba? yan. Para at least yung buong araw mo nakakainin, hindi ka na magagrab na kung ano-ano pa kasi walang available eh. So, kung ano na lang makita, madampot, yun yung kakainin mo. Which is, mali, di ba? So, ganun tayo. These are easy to prepare and pack with nutrient. Kumbaga, yung babaunin mo, yung smoothie, fruit salad, o kung anong gulay man yan. Homemade, sure ka na walang mga kung anong additives yan. Yun. Tapos, pack with nutrients pa, di ba? So, imagine, ilalagay mo yan sa loob ng body mo. Di ba? Yes. So, ano yung resulta niya? Ano yung maging effect niya sa katawan mo sa buong araw? Pagka sinama mo sa plano yung iyong mga kakainin for a week. Di ba? Ang ganda. Okay, next. Balance your plate. Ito na naman tayo. Di ba? Siyempre, bukod dun sa fruits, vegetables, na mga hydrating foods, choose lean proteins and healthy fats. Kasama lagi yan. Balance. Okay? Nandun na yung vitamins, minerals from fruits and vegetables. Ito naman yung ating protein and fat. Okay? Opt for lean meats like chicken and turkey. Turkey sa ibang bansa lang yan. Tayo ay chicken lang. Turkey meron pero ang mahal. Okay, so actually ayoko ng turkey eh. Chicken pa rin ako. Ayan, so chicken and turkey, yung lean part, di ba? Or plant-based protein such as beans and tofu. These provide essential nutrients without adding excess fats. Yun. Okay? Pero pwede pa rin naman mag-fats, pero yung healthy source like yung avocado, nuts, olive oil in moderation. They help in absorbing fat-soluble vitamins and contribute to feeling full. Nakakabusog siya. Di ba? Yes. Sample, protein. Kumain ka ng protein. Kasi, technically, protein has fat na siya eh. Pero yung nga lang, 3 kinds of fat. Low, medium, tsaka high fat yung protein. So, itong mga sinasabi ko rin ng lean proteins, ito yung kinoconsider as low-fat protein. Meron pa rin siyang fat. Kaya pag kumain ka ng protein na ganito, di ba nabubusog ka agad? Sample, egg. Ang egg is considered as medium fat protein. So, pag kumain ka ng egg, talagang feel full ka kasi may protein and fat siya eh. So, ito yung ating isasama talaga
para hindi ka na mag-crave for something more kasi nabusog ka na. 'Di ba? Imagine mo na lang, kumain ka ng salad, vegetable salad, may kasama siyang boiled egg. 'Di ba? Pwede yun eh. Yeah, May mga opo. slice na boiled egg. So, may protein ka na doon, fruits and vegetables, tapos meron ka ng vitamins and minerals. 'Di ba? So, pag kumain ka ng isang bowl of salad na may egg, ay, busog ka na yan. O, itry nyo yun. Okay? Nabusog ka at healthy pa yung kinain mo. Yes. Number 6, ito na. Sabi ko kanina, bakit hindi advisable yung heavy meals? Ito yung sagot doon. Have lighter meals. Bakit? Avoid heavy foods. On hot days, during summertime, heavy or greasy meals can make you feel sluggish and uncomfortable. Di ba? Yeah. Kumain ka lang ng mamantika. Di ba? Mamantika yung kinain ko, prito, deep fried foods. Di ba? Tapos, heavy. Sinama mo ng isang bowl na kanin. Tapos, wala kang gulay. Yun. Wala kang paano yan, yung fiber na pampabusog. Di ba? Yes. So, ano yung mafe-feel mo after that? Di ba? Sluggish ka. Gusto mong matulog. Antok, ganyan. Tapos, syempre, uncomfy kasi, yun nga parang bigat-bigat ang katawan mo eh. Uncomfortable yun. Yes. So, paano magagawa yung work mo sa mga succeeding hours pa for the day? Kung pagkain mo ng lunch mo na heavy, sobrang heavy, greasy pa, ay inantok ka na. Diba? Half day na lang ako, hindi ko na kaya mag-work. So, mamaya pakiramdam ko kasi ang taas ng betchin na kinain ko. Sinumpong ako ng migraine dahil sa betchin, ganyan-ganyan. So, wala na, hindi mo na nagawa yung iba pang jobs mo for the day. Instead, choose lighter, easily digestible meals. Ayun nga yung sinabi ko kanina, yung fruits and vegetables, salad, tapos yung low-fat protein. Example, grilled fish or chicken with side vegetables or a refreshing salad. Wow. Di ba? Ang gandang combination. Sarap. Ginugutom ako. Kaya ginugutom ako dyan. So, ayun tayo. Yun yung definition ng light meal lang actually. Yan. So, pwede mo rin samahan na lang siguro rice na konti, half cup to 1 cup. Enough na yun for a meal eh, di ba? Huwag naman yung 1 bowl, di ba? Tapos, choose snacks that are light and nutritious, such as yogurt with fruits, o kahit yung plain fruits lang. Isang banana, isang apple, ilang pirasong grapes, di ba? All whole grain crackers with hummus. Hummus, ito yung yung parang spread siya na kahit wala lang hummus, okay lang yan. Or a handful of nuts. Pero yung nuts, wag yung wag yung salted, tsaka mamantika. Yung nuts to, ito yung mga roasted lang or yung mga normal lang na walang mantika. So, di ba? So, imagine na pag lighter lang yung meals mo, magaan yung feeling, tapos alam mo na nutritious talaga siya. Yeah. Yung pinasok mo sa katawan mo is nutritious. Di ba? Yan. Next, be mindful of sugary drinks and alcohol. Di ba? Papatak na naman dyan yung Siyempre, di ba kasi summertime? Nasa mindset natin kasama talaga ako doon, nasa mindset natin na uminom ng mga ice cold. Yes. Di ba? Lahat ng ice cold. Ice cold buko. Yes. Ice lahat cold ng ice cold eh. mango juice. Yes, di ba? Gawin natin yung ice cold na yan in a healthy way. Yun. Hindi ice cold soda. Hindi ice cold caramel macchiato. Ganyan. So, limit sugary beverages. Alam nyo na to. Hindi ko na kailangan isa-isahin. Although very tempting talaga kasi syempre mainit. Yes. Gusto ko ng ice cold. Lahat ng ice cold gusto kong tikman. Ayan, so yan, iced tea, sodas, 'di ba? Yung mga iced coffee na may mga sugar, may ganyan eh. Okay? Instead, ito na tayo drink water na lang or yung mga herbal teas or yung mga infused water with slices of citrus fruits or cucumber. Masarap din to actually. Oo. Para ka na rin tong uminom talaga ng kumbaga, hindi mo na kailangan mag-spend ng more money for your ice cold na yan, di ba? Makakatipid ka pa. Gumawa ka ng yung isang pitchel or yung tumbler or yung lagayan mo ng inumin na may seal, may takip. Hulugan mo siya ng lemon, cucumber,
ano bang gusto mong ihulog dyan? Oo. Okra, di ba? Tapos palamigin mo o lagyan mo ng ice. O, Yes. ice cold infused water. O, di ba ang healthy? Walang sugar yun. Yun. Yun Di nga ba? isa dapat nating ano rin sa kanila, maiparating natin sa kanila. Hayaan na nila yung tamis nung produkto or yung tamis Yes. nung Fruits. fruits na yan, Ang ang magbigay sa'yo na, magbigay oo. ng tamis doon Yes. sa Huwag niyo na lagyan ng huwag niyo na lagyan ng Kung ano-ano kung pa. ano-ano pa Yes. na lagyan pa ng asukal, Mm. lagyan pa ng basta yung iba pang mga Oo. magbibigay ng tamis doon Yes. sa So hayaan niyo na talaga yung like for example, yung cucumber. Yung hayaan niyo na yung lasa ng cucumber na magbigay ng tamis doon sa Mm. sa tubig. Yes. Oo. Tsaka di ba ang hanap mo lang naman talaga is lamig Ma-refresh. Oo. Lamig ba yung talagang malamig na inumin? Yan. So why not do this? Ito na lang. Kaysa order ka pa na kung ano-anong mga di ba? Yeah, totoo Although yan. tempting naman talaga, pero i-manage mo yung cravings mo. Mm. Yung temptation, layuan, di ba? Sabi nga, layuan ang temptation. Parang yung ma'am, Yan. parang sa minsan akala natin gusto natin ng malamig na soda sa tag-init. Yes. Pero oo. pag nakainom ka naman ng Akala mo malamig na lang tubig, oo. refresh ka na Yes, din eh. oo. Oo. Akala mo lang pag Oo, soda, feeling mo parang ka, pero hindi. yes. Niloko ka lang yan. Deceiver yan. Akala mo Oo. na-quench yung thirst mo, pero hindi. Kasi maya-maya, uhaw ka pa din. Yan, tama. Yun. Next, number 8, plan your meals for outdoor activity. Ito na. Di ba, uso ngayon. O, outing tayo, ganyan, di ba? Outing, swimming, overnight. Siyempre, nasa ibang lugar kayo eh. Mahirap, lalo kung mahirap yung pagkain doon sa pupuntahan ng lugar, iplano nyo na. Halimbawa, mag-hiking ka, mag-swimming, mag-beach, di ba? Magbaon na. Magdala Yeah. na kayo ng mga babalatan na lang na prutas, magdala na ng ulam na pupwedeng mabaon. Di ba? Tapos, don't compromise food safety. Bakit? Di ba during summertime, madaling mapanis yung mga pagkain? Di Yun. ba? So yan, especially kung outdoors, syempre walang walang ref, walang di ba? So magdala ng yan mga cooler, ilagay sa cooler yung mga perishable na hindi pwedeng matagal wala sa ref, magdala ng cooler, tapos pag mag-picnic kayo, mag-grill, so make sure na yung mga perishable items ay nasa cooler. Okay? Huwag nyo i-compromise yung food safety. Okay? So nakaplano yan. Ano yung dadalhin yung mga ulam, snacks, di ba? At syempre, magdadala kayo ng mga pang-hygiene din. Syempre, asa labas ka, walang access ng water or soap, yung mga pang-hygiene na pwede for outdoor activities. Especially kung may mga kasamang bata, di ba? Syempre, ang mga bata, wala naman pakialam yan. So, dapat magdala ng mga dapat talagang dalhin during outdoor. Kasi during summertime, sobra tong uso. Di ba? Meron tayong mga ganyan. So, magbaon ng mga snacks na healthy, na mga nakapack na rin. Yun. Okay. Number 9, know your body's needs. Yun. Siyempre, katawan mo yan. Ikaw nakakaalam yan, di ba? Pay attention to hunger and thirst cues. Ito na naman tayo. Gutom pa ako pagkakain mo ng isang meal. Di ba? Know your body's needs. Kumain ka na. Technically, kumain ka na. Ninuya mo, nilunok mo. Nasa loob na yan ang tiyan mo. Di ba? Tapos sabihin mo, gutom ka pa. Uhaw lang yan, di ba? Uhaw lang. Oo, tubig lang yung katapat niyan. Di ba? Iinom mo lang siya ng tubig. Possible po kasi yon. Possible din naman na, bakit gutom pa ako after ko kumain ng isang meal? Possible na, sobrang light no kinain mo, baka ilang subo lang yan. Uh-huh. Possible din na, kinain mo siya ng mabilis. 5 Pwede. minutes. Tama. Ayun na naman tayo sa time, di ba? Maraming factors kung bakit nakakapil ka ba rin ng gutom after mo kumain ng isang meal. But, on a general basis, kumbaga parang ito yung talagang normal or generally speaking, pag kumain ka ng isang meal, gaya ng sample kanina, rice, may grilled chicken, tsaka may side vegetables. I don't think nagutom ka pa after mong kainin yun. Okay? So, it's either kinain mo siya ng less than 5 minutes, mabilis, kaya hindi ka nakapil na busog ka na, or kulang ka sa tubig. Ayun, di ba? Ganun yun. So, listen to your body, know your body's needs.
Baka kasi misinterpret mo yung gutom sa uhaw. Yun, lagi Okay? yan. Listen to your body signals and respond accordingly. Ayan na, di ba? Siyempre, ah, oo nga, naramdaman mo, gutom ka pa. Ang ginawa mo, kumain ka na naman ng isang meal. Di ba? Mag-respond ka accordingly. Kasi baka mamaya hindi mo isip, uhaw lang pala. Oo, tama. Parang, ay, nagkamali ako, dapat parang daw kumain. Tubig lang pala yung kailangan ko, hindi pala another meal, di ba? So, namali ka na, di ba? So, respond accordingly to maintain your energy levels and overall well-being. Di ba? So, napakagandang tip talaga nun. Okay. I think last slide na to. Ayan. By following these summer nutrition tips, you can support your health, maintain Tama. energy levels, and fully enjoy the season's activities. Imagine, sa dami-dami ng activity ngayong summer, how can you do these activities? How can you enjoy this kung may sakit ka? Kung Yun. nangihina ka? Kung walang Tama. lakas yung muscles mo, paano ka makakapagpasyal-pasyal, di ba? Paano ka Oo. makakasama sa family outing? Paano ka makakapag-soul winning, makakapag-area, di ba? Kung wala, lupay-pay tayo kasi nga hindi Mm. tama yung kain. Adapting your diet to the summer heat can make a significant difference in how you feel and perform your specific task, di ba? So napakagandang tip sa ating lahat na i-apply natin sa ating mga sarili, sa ating mga family members. Ayun lang po. Thank you so much. Yun, alright. So again, ay napakagandang mga tips nito na binibigay, no, ng ating nutritionist ngayong araw po na ito. Kaya, mga kapatid, i-take note nyo po ito, lalong-lalo na yung mga tips, yung mga planning, ganyan. Minsan kasi yan talaga yung nawawala sa atin, yung pagpaplano kung paano natin gagawin yung mga meals natin. Minsan, Oo. ang nangyayari, kung ano na talaga yung Mm. naisipan natin yung araw na yan. Mm. Oo. So, mas maganda, kaya nga, kung mas maganda sa kitchen ninyo, meron kayong whiteboard doon eh. Oo, na talagang isusulat nyo doon, ano yung ulam ninyo na. So, ano na yung mga dapat gawin, ano na yung mga dapat kainin. So, hindi naman nangangahulugan na yung bahay natin ay maliit lang or hindi naman nangangahulugan yung bahay natin ay hindi ganoon kaayos. It's a matter of organizing naman yan, mga kapatid. Kung walang ganun, hindi ganun kaganda yung kitchen natin, pwede niya pa rin natin gawin ito. Huwag kayong magkakaroon ng kaisipan na hindi naman wala naman ganito lang, ito lang naman yung bahay namin, ganito lang yung ano namin, hindi namin kayang gawin yan. No. Kayang-kaya natin gawin ito, mga kapatid. As long as i-apply lang nga talaga natin. O, di ba? Pwede ka naman, kung wala kang whiteboard, wala kang mapaglagyan ng gano'n sa cellphone. Di ba? Sa cellphone, lagyan mo na sa cellphone mo, i-alarm mo na yung cellphone mo. Maraming mga settings dyan sa cellphone natin na pwede natin gawing kagamit-gamit yan. Oo. Kaya napakadami. May mga apps sa cellphone, mga kapatid, na kung ano yung gusto mong iplano pagdating sa meal time. O buksan mo yung app na yon. O ano yung mga meal times mo, ano yung mga meal plan mo doon. Marami po talaga, mga kapatid. Kaya ang kulang lang talaga natin dito is yung pag-apply. Yes. Yung pag-apply natin, no? Kaya napaganda itong dinidiscuss ni Ma'am Ces, especially during this summertime. Mahirap mapunta sa summertime ng may sakit. Correct. Oh, hindi mo may enjoy. Akalain mo Yes. sila nagsiswimming na, Oo. ikaw nasa loob lang ng bahay kasi may bulutong ka. Oh. Asa talaga nun. No, 'di ba? Sila nag-e-enjoy, Oo. nagsiswimming na or yung mga kaibigan Oo. mo pumupunta na sa iba't ibang lugar, Oo. nagbabalikatan na sila, ikaw nandito ka Kasi lang. may Oh. trangkaso ka. Di ba? Oo. Nagbabalikatan na, ikaw meron kang tigdas, so 2 weeks kang nasa bahay lang. Mga ganong klaseng ba. Kaya mas maganda palakasin ang resistensya, pagandahin ang pangangatawan, at para ready tayo sa summertime natin. Alright? Sige, mga kapatid. At bago tayo magtapos, baka may huling pabili ng aking speaker and also co-host for this morning. Sige po. Ayun, thank you once again. At sana lang po talaga, ma-apply natin. Okay, sa ating sarili muna, syempre. Tapos, syempre, good example tayo sa mga anak natin. Gawin natin itong mga to. Kasi talagang ito yung magiging benefits once ma-apply natin sa ating mga sarili to. Okay, see you again next week.
Ayun, alright. Maraming salamat, Ma'am Ses. Doc Julie. Oo, maraming salamat. At ang nakita ko dito during summer, yung mga easy to buy na mga ibang street foods, Oo, Yes, yung mga yes. mga tubig, yung mga palamig. Yun, Palamig. nako. Oo, kaya Talamak yan. medyo ingat din po Oo. tayo doon kasi Oo. yan ang doon Mm. doon marami nakakakuha ng mga sakit. Yes. Yes. Kasi Gawa nga, na lang totoo tayo yan. sa bahay. Kasi gusto natin mabilis ang Yes. Bibili kaya daw. nga talagang ini-emphasize ni Doc ay ni Ma'am Ses na iplano Yes, natin, plano. iplano Yun. kasi nga pag hindi ka nakaplano, agad-agad ka na lang bibili. Lalo na nauhaw ka, nagutom ka, kung ano na lang yung nandyan Wala na kang baong tumbler, wala napadadaanan. kang tubig. Oo, Wala na kung Kaya, bibili ka na lang. yun lang po ang Yes. aming gustong ipaalala na Yeah. ingat po tayo doon sa Mm. mga ano na yan. Mm-mm. Lalo na hindi natin alam kung paano ginawa, Yes. paano pinrepair. Mm. Kaya maganda po yung tayo mismo ang Yes. nag-prepare at Mm-mm. bumibili. Yun. Yun. Alam natin yung bibili natin ay pwede pa hanggang ilang araw. Mm-mm. Kasi pwede tayo, yung mga tinda-tinda dyan, baka Luma ilang araw na. na, Oo, luma luma na, na. sira na. Ininit na lang. Yes, Oo, opo. kaya yun lang po ang gusto ko paalala sa bawat isa na Oo. maging tayo, aware na itong mga bagay na to ay dapat nakaano rin sa ating mga isipan para malayo tayo sa mga sakit. Yun lang po, maraming salamat. Ayun, maraming salamat, Doc Julie. Kaya mga kapatid, ang pinakamaganda dito ay i-apply talaga natin to sa ating pamumuhay. No? Napakaganda ng mga tips na ibinibigay dito para maging healthy tayo. Akalain nyo yun, inaalagaan yung nutrition natin or yung kalusugan natin with a specific month, mga kapatid. Kaya ang kailangan lang talaga natin dito, i-apply talaga natin to sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano? Kaya kasi sayang, may nakapainggan tayo, tapos may mababalitaan ako dito na ganyan, nagkaroon ng sakit na ganyan, bunga ng mga ano. So at least, kumbaga, dito pa lang, na-remind na tayo, alright, summertime, madaming mga, tama yung sinabi ni Doc Julie na yun eh. Summertime, talamak ang mga palamig dyan. O, di ba? Grabe dyan, no? Parang kada kanto, merong tinda ng Iba-ibang lemonade. flavors. May tinda ng, ano ba yun, mga pineapple juice, chocolate juice. Ayan. Kung ano gusto mong kulay. Yun. Nakahilera yan. Ang dami. Tapos, nag-ano pa yan, nagpapawis-pawis pa yan sa yelo. Ay, pag nadaanan mo naman talaga Talagang yan. tempting, eh, no? Oo. Pag nadaanan mo yan sa katirikan ng araw, tapos wala kang dalang tubig, Tubig. ay, Yun. naku po talaga, matutok sa kanila namang inumin yan. Oo, di ba? Kaya nga, isasabi namin dito, kaya mo namang gawin yon. Kaya naman nating gawin, pwede nating ilagay sa may mga tumblers tayo. Usong-usong yung mga tumblers sa kumakalansing lagi sa preaching eh. Meron ka thermos pa, sir, di ba? Oo, Thermos na maliit. lagi nga kumakalansing yan sa mga preaching ng pag Sunday eh. Pag Gamitin natutumba. natin. Gamitin natin sa magandang kapamaraanan yung mga yan. Oo, lagyan nyo lang. Sabi nga ni Ma'am Ses, tubig, slice ng cucumber, Yes. pak, lagyan mo na agad. Oo. Refresh ka na. Oo, hindi mo na kinakailangan bumili pa. Kaya, tulad sila sa amin ni Ma'am Rosel James. Yes po, kaysa bumili ng fries sa kanto, pwede naman bumili na lang ng patatas at Oo. iprito na lang. Or kamote, di ba? Oo, yun yung sinasabi Yeah. natin. Pwede nating gawin yung mga bagay na yan. It's a matter of lang talaga, kasipagan para sa ating kalusugan. Yeah, No? yes, Yan lang tama. talaga. Wala. Yun nga, sabi nga natin lahat sa atin manggagaling. Oo. Kung wala, kahit anong rinig natin dito, kung wala rin naman, di naman natin i-apply, wala rin. Same pa rin. Same process, same na sakit, same na mangyayari pa rin sa atin. Alright? So, a great reminder for this whole week patungkol po sa ating nutrisyon, patungkol po sa ating kalusugan. Kaya salamat sa mga naging speakers natin, magmula kila Ma'am Leslie or kila Doc Lani, ayan, at kila Doc Eugene, at ngayon, ayan, napaganda ng mga
talakayin po natin ngayong week po na ito. Kaya samahan niyo po muli kami next week, mga kapatid, sa ating mga bagong topics at bagong mga talakayin. At nawa ay maging blessing po yan para po sa iyo. So that maging healthy po tayo for this year, 2025. At mamaya, e-airin na po yung Baptist Lunch. Keep tuning in, mga fathers at mga pamilya na pwedeng makapakinig po dyan. Mag-tune in po kayo. Napakaganda po ng mga tinatalakay ng mga speakers po dyan. Kaya mas maganda makapag-aralan po tayo dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.